Ipagpapatuloy natin ang kwento ng tinaguriang pinakamalakas na Dark Wizard na si Schneider. Sa nagdaang 2 taon matapos ang pagbagsak ng kaharian ng Metallicana ay nagpatuloy lang sa pananakop ang Dark Rebel Army sa pamumuno ni Kaosu. Kasama ang 12 Sorcerer Shogun nito ay malapit na nilang masakop ang buong Metallian continent. Pero mapagsa hanggang ngayon ay hindi pa din nila natutunton ang kinaroroonan ni Sheila o ang huling selyo kay Anthrasax kaya hindi pa din ito tuluyang nagigising. Pinakahuling nasakop nila ay ang bayan ng Danes sa kaharian ng Iron Maiden na pinamunuan ng isa sa Sorcerer Shogun na si Ingwei. Kasabay ng pananakop nito ay ang paghahanap din sa huling selyo. Bigla namang may nangyaring pagsabog sa mismong bayan at ayon sa tauhan ni Ingwei ay inaatake umano ng mga sibilyan ang imbaka nila ng mga pagkain. Kaagad namang nagbigay ng utos si Ingwei na iligpit ang mga sibilyan ngunit nang malaman nito na pinapamunuan pala ng mga samurai ang mga ito ay nagulat siya dito. Sa pamumuno ng samurai master na si Joshua ay walang kahirap-hirap nilang niligpit ang mga orcs. Pagkadating ng panibagong grupo ng mga orcs ay ginamit naman ni Vi ang kapangyarihan nito. Dahil sa lakas ng mga samurai ay natatakot na sa kanila ang mga orcs. Mabilis na pinasok ng mga civilian ang imbaka ng mga pagkain ngunit ilang sandali lang ay dumating naman dito si Ingwei. Inatake nito ang mga civilian at narinig nila Joshua ang sigaw ng mga civilian. Mabilis nila itong pinuntahan at pagkapasok nila ay bumungad sa kanila ang mga wala ng buhay na mga civilian. Nang makita nila si Ingwei ay galit na galit dito si Vi at gusto sana itong labanan pero kagad din itong pinigilan ng ibang samurai. Kinarap ito ni Joshua at napag-usapan nila ang hari ng Iron Maiden na nasawi sa kamay ng Dark Rebel Army. Para maipakita ni Joshua ang kanyang katapatan sa kanilang hari ay nagpasya ito na labanan si Ingwei. Parehas silang sumugod sa isa't isa at nagpalitan ng kanilang mga atake gamit ang kanilang mga espada. Hanggang sa magawa ni Joshua na matamaan ang baluti ni Ingwei ngunit hindi niya alam na napuruhan din pala nito ang kanyang baluti. Nang mapansin ni Ingwei si Shen ay nabanggit nito ang pangalan ng isang sorcerer shogun na si Zion. Aatake na sana muli si Joshua nang biglang dumating dito si Kai para pigilan siya. Gusto ni Kai na siya ang lalaban kay Ingwei dahil mas malaking kawalan ng isang samurai master para sa mga samurai kumpara sa kawalan ng isang sorcerer shogun sa hukbo ni Kaosu. Hindi akalain ni Ingwei na maliban sa mga samurai ay kalaban na din nila ang Three Sorcerers Generals at magkakampi pa ang mga ito. Kaya sinagot siya ni Kai na maliban sa isang tao ay dahil din ito sa ginagawa ni Kaosu at ng Dark Rebel Army sa nagdaang 2 taon. Nang mainsulto ni Kai si Kaosu ay nagalit dito si Ingwei at mabilis na inatake si Kai gamit ang Yahoo Teoken dahilan para bumagsak ito. Sumugod muli si Ingwei at ginamit naman ni Kai ang talas. Dahil dito ay unti-unting naging bato ang katawan ni Ingwei. Ngunit ilang sandali lang ay nagawa nito na makawala dito at ang aatakihin na nito si Kai ay biglang may na-activate na defensive barrier sa kanilang dalawa. Alam ni Ingwei na isa itong high-level defense spell at dahil sa limitadong magic spell na kayang gamitin ng mga samurai ay naisip niya kaagad na may high priest na kasama ang mga ito. Dito na nagpakita si Yoko at sinabihan si Kai at ang iba na kailangan na nilang umalis dahil paparating na ang hukbo ni Ingwei. Hindi naman makapaniwala si Ingwei na buhay pa pala ito dahil ang pagkakaalam niya ay kasabay ito sa nasawi sa Metallicana at maliban dito ay nabighani din siya sa ganda nito. Habang nakakulong pa siya sa barrier ay sinamantala na din nila Joshua ang pagkakataon na ito para kunin ang mga pagkain. Pagkaalis nila dito ay naalala naman ni Ingwei ang ama ni Yoko na si Jeyo na siyang Great Priest at isa sa 5 Knights na tumalo kay Schneider sa Golem War. Nang makabalik na sila Yoko sa Samurai Residence at habang kumakain sila Vi ay napag-usapan nila kung gaano kalakas ang talas ni Kai at ang ginawang barrier ni Yoko. Naalala naman ni Shen ang sinabi ni Ingwei dahilan para maalala niya din ang asawa niyang si Maria na balak niyang ipaghiganti. Nang kakainin na niya ang gisang karne ay napatigil ito dahil humihingi pala sa kanya si Lars. Kasalukuyan namang kinakausap nila Joshua at kaya ang kanilang pinuno na si Mifune at nabanggit nila dito ang ginawa ni Yoko. Nasubaybayan nila kung gaano kabilis na palakas ni Yoko ang kapangyarihan nito sa loob lamang ng 2 taon. Katapos ay muli naman nilang napag-usapan ang kanilang hari na si King Heres. Bilang mga samurai ay handa silang ialay ang kanilang buhay maipaghiganti lang ang kanilang hari. Muli nilang inala ang araw nang mapunta sila Yoko dito para humingi ng tulong sa kanila at para kay Mifune ay baka isang tadhana talaga na mangyari ang araw na iyon. Habang naliligo si Yoko ay balak sana siyang silipan ni Vi. Naramdaman naman kagad ni Yoko ang kanyang presensya ngunit pagkabukas ni Yoko ng pinto ay illusion lang ito dahil pinigilan pala ni Joshua si Vi. 2 taon na ding sinusubukan ni Yoko na palabasin si Schneider ngunit hindi na gumagana ang ritual. Kaya sa pagkakataon na ito ay siya naman ang magproprotekta dito.
Isang araw ay sinalakay ng mga civilian ang isang base ng mga orcs na nasa labas ng kaharian ng Judas. Ngunit hindi pa man sila nakakalapit sa mga orc ay bigla silang sinalubong ng mga lizardmen. Dahil dito ay madami kaagad ang nalaga sa kanilang hukbo. Ilang sandali lang ay dumating naman dito ang isa ding samurai na si Yorg. Gamit ang Besara Black Wolf Blade nito ay madali lang nitong nahahati ang matitigas na katawan ng mga lizardmen. Kasama ang ibang mga samurai ay sinugod nila ang iba pang mga lizardmen ngunit bigla namang may umatake sa mga civilian. Ito pala ay kagagawa ng isa sa sorcerer shogun na si Makapine. Gamit ang kanyang sandata ay sabay-sabay niyang niligpit ang mga samurai na nakapalibot sa kanya. Pagka-atake dito ni Yorg gamit ang Besara Black Wolf Blade ay madali lang siyang napigilan ito. Dahil dito ay nagkaputol-putol din ang kanyang mga kamay at paa at katapos ay niligpit na din ni Makapine ang ibang mga samurai. Dito na din nalaman ni Yorg ang tungkol sa mga special wires na sandata ni Makapine na tinatawag nitong Yuzanshi. Katapos ay nabanggit naman ito kay Yorg ang tungkol umano sa isang samurai na nagtraidor para lang mailigtas ang sarili nito. At ito umano ang dahilan bakit alam nila ang pinaplano nila Yorg kaya napaghandaan nila ito. Dahil din dito ay may ideya na din sila kung saan matatagpuan ang samurai residence at balak nito na salakayin ito para mailigpit niya na din umano si Joshua. Hindi naman naniniwala si Yorg sa mga sinabi ni Makapine tungkol sa samurai na nagtraidor sa kanila. Tinulong ni Kaoso ang 12 sorcerer shogun at napag-usapan nila ang estado ng kanilang pananakop. Nabanggit din ito ang iba pang mga commercial cities na nagmamatigas na magpasakop at plano niya na magsagawa ng pag-atake sa mga ito. Ngunit ang pagsakop sa mga ito ay isang panimula lang sa kanilang pinaplano na sakupin ang buong mundo. Para magawa ito ay kakailanganin nila ng matinding kapangyarihan kaya kailangan na nilang makumpleto ang muling pagbuhay kay Anthrasax. Sa papalapit na Legendary Day of Reawakening nito ay dapat mahanap na nila ang tagapag-alaga ng huling selyo na si Sheila. Kinausap naman ni Ingwei si Kaozu tungkol sa patuloy na pag-atake ng mga samurai sa Danes. Balak niya sanang sabihin ang napapabalitang babaeng pinuno ng mga ito ngunit hindi niya akalain na alam na pala ni Kaozu na si Kai ito. Maliban dito ay alam din ito na may isa pang babae ang namumuno sa mga samurai dahilan para ikagulat niya ito. Nang banggitin niya ang pangalan ni Yoko ay nagulat naman ang mga sorcerer shogun na buhay pa pala si Yoko. Hindi sila makapaniwala na nakaligtas ito sa matinding pagsabog sa Metallicana. Ngunit hindi naman nagtataka na dito si Makapine dahil kahit umano si Sheila ay nakaligtas din. Dito na din niya sinabi ang plano niyang dakpin si Yoko dahil posibleng maging daan ito para mahanap din nila si Sheila. Habang nagsasanay si Joshua ay napapaisip ito sa kasalukuyang ginagawa nilang estratehiya para matapatan ang papalakas na hukbo ni Kaozu. Dumating dito si Kai at hinamon siya nito na makipag-sparring muna. Sa araw na ito din pala ang kaarawan ni Lucian at nagulat si Levi na 17 taong gulang na ito. Maliban dito ay nagtataka din sila na sa nagdaang 2 taon ay wala man lang pinagbago sa katawan nito. Katapos ng sparring nila Joshua at Kai ay napag-usapan naman nila si Lucian at si Schneider. Hindi pa din makapaniwala si Joshua na nasa loob ni Lucian si Schneider. Naiintindihan naman siya ni Kai dahil sa paulit-ulit na sinubukan ni Yoko ang ritual ay hindi pa din ito napapalabas si Schneider. Ilang sandali lang ay nakarating na ng samurai residence si York kaya kaagad itong ipinaalam kay Joshua at tinawag din nila si Yoko para pagalingin ito. Sinubukan itong pagalingin ni Yoko pero dahil sa matinding pinsalang natamo ni York at sa sobrang dugo na nawala sa kanya ay alam ni Yoko na hindi na din ito magtatagal pa. Nararamdaman na din ito ni York kaya bago pa man siya magpaalam ay sinabihan niya si Joshua na alam na umano ni Makapine ang lokasyon nila at binalaan din niya ito sa taglay na lakas ni Makapine. Ilang sandali lang matapos ito bawian ng buhay ay dumating dito ang prinsipe ng Iron Maiden na hinahanap ang umano'y traidor na samurai. Ngunit ayon kay Mifune at Yoko ay walang traidor sa kanila at hindi pa alam ng mga kalaban ang kanilang lokasyon. Pero dahil nalilang ni Makapine si York na nagdahilan para pilitin ito na umuwi ay siguradong nasundan siya ni Makapine gamit ang sinulid na inilagay nito sa katawan ni York. At sa inaasahan nila ay nasa di kalayuan na nga sila Makapine kasama ang isa pang sorcerer shogun na si Tori. Kampante si Tori na maraming samurai ang kanilang maililigpit dahil kasama din niya ang kanyang alagang Sphinx. Pinaatake niya ito sa kastilyo gamit ang Thunderbolt nito kaya nalaman na nila Yoko na nandito na sila. Dahil dito ay kaagad ding naghanda sila Yoko para harapin sila Makapine. Bago sila lumabas ng kastilyo ay nataasan ni Mifune sila Kai at Joshua na protektahan sila Yoko at Lucian kahit anong mangyari. Kasama ang ibang samurai ay hinarap ni Levi ang Sphinx. Hindi nila alam na nailagay na pala ni Makapine ang mga sinulid nito sa kanilang kinatatayuan.
Dahil dito ay madami kaagad ang nabiktima nito.